And that was Always Remember Us Way ni Lady Gaga na ipinperform sa ating lahat ngayon ni Miss La Arnie Lozada. Welcome back mga ka-Soundtrip, at sa pagkakataong ito ay dalawang nagagalingang artist naman ang ating makakakwentuhan. Well, pareho silang singer-songwriters na gumagawa rin ng pangalan sa industriya ng OPM. So di na natin patatagalin pa, let's all welcome Zion Gamez and Kier. Hello guys! Hello po! Magandang hapon po. Kamusta po kayo lahat? Yeah, we're good. And kamusta kayo, Kier and Zion? Kamusta ang inyong music journey ngayon? At ano-ano ba ang pinagkakaabalahan nitong dalawa nating artist? Unahin natin si Kian. Kamusta? Okay lang po. Medyo kabado kasi marami po akong gustong ilabas na music pagdating po sa mga own writings ko. But at the same time, sobrang grateful kasi I was able to release this song called Wag Sana, and talaga namang naramdaman ko yung suporta ng mga tao. And nakakatuwa kasi may mga tao nakaka-relate sa song na yun. Ayun po. Thank you so much, Kier. At later on lang mapapakinggan na natin yung song mo. How about si Zion? Ayun, okay po dahil kaka-release ko lang din ng song ko na Bahayang Punan, and natutuwa po ako yung sa response ng mga listeners, and ayun, excited pa rin sa mga susunod na i-release ko, and hopefully sa June may bago akong ilalabas. So ayun. Kung di ako nagkakamali, Zion, nasan ka ngayon? Yeah. Ako ko ngayon ay nasa South Korea Anyong! as OFW. So, ayan. So, ngayon, pahinga ko lang ngayon. Ayan. How about si Kier naman? Saan ka ngayon, bro? Nasa Zambales po ako ngayon. Dito po sa hometown namin, sa Zambales. Saan sa Zambales? Alam mo, napakaganda sa Zambales. So, Olonga po at saka malapit po siya sa Subic, sa pagitan po. Yun. Marami nga pong beaches dito. sana makabalik ulit kami dyan. Alam mo, meron tayong nasa South Korea ngayon at meron tayong nasa Zambales, pero nag-iisa lang ang puso nating lahat, and that is OPM. Well, ito, kwentuhan mo naman kami. Kwentuhan nyo kami, guys. Tell us more about the story behind the songs na isinulat at ipinperform nyo sa amin ngayon. Well, paano nyo ba siya ginawa? Sino yung mga tumulong sa inyo? Paano ba nabuo yung song? Kayo ba ang sumulat? Kailan ba ang sumulat? Anything, kwentuhan nyo kami nung Aking Palagi ni Zion at yung Wag Sana ni Kier. So Zion, take it away. So, yung Aking Palagi, actually, I wrote that in one sitting naalala ko after ko nun sa work, inulat ko na agad siya, and it was inspired sa isang K-drama. So I was watching during that time a K-drama, and ayun, lang kasi yung kwento nun is about parang isang araw kasama yung mahal mo sa buhay, simple at payak. So ayun lang, natutuwa ako dahil naisulat ko yung kantang yun. And yung Aking Palagi is siya yung pinakang most stream song ko. So, ayun. Actually, guys, si Zion, nakahiga lang yan noon, tapos nanonood ng K-drama. Tapos hindi naman sitting, one higa lang daw yan. De, joke lang, bro. Thank you so much, at excited na kami para dyan. How about you, Kier? Ako po yung Wag Sana, I wrote it personally. But meron po kasi last year nun, I think around October pa November, meron akong friend na nag-open up sa akin about love problem, ganyan. Tapos, sakto medyo na-feel ko din yung na-feel niya ng mga times na yun. That's why, mahilig po kasi ako mag-vent out ng mga nararamdaman ko through writing. Kaya, na-enjoy ko siya. And then, yun, basically the song Wag Sana is about yung mga taong pinakilig pero binitawan bigla. So, ayun, nakakatuwa kasi nung pinresent ko siya para i-produce namin, nagustuhan agad nung nasa team ko. And at the same time, may mga nag-volunteer to help out the music video, yung mga cast doon and everything. So parang collaborative effort talaga siya ng mga friends ko, and at the same time, naramdaman ko yung willingness nila para mabuo ko yung entire project. And nung nirelease na namin siya, very rewarding siya kasi ang ganda nung response. Plus,
nagamit ko siya sa isang OST ng isang indie film sa Dubai. So, ayun. Kaya, I'm just so proud of the song that I made. Yun po. Yun. Thank you so much, Kier. Alam niyo naman, yung kwento naman ni Kier, ano yan eh, gawa na lang din ako sa sarili kong kwento, no? Pero, it's very good na hindi sa social media tayo nagko-convey ng feelings, no? Talagang sa paggawa na lang ng kanta. And, syempre, it's all about what you feel eh. 'Di ba? Minsan kasi, tulad nga ni Zion, isang upuan lang, came up with an inspiration to make the song. Ito naman si Kier, because of past experiences, because of yung nag-share lang sa kanya. So, mga ka-sound trip natin dyan, ng mga aspiring singer-songwriters, ayan na, binibigay na sa atin yung mga clues and hints kung paano tayo gagawa ng kanta. So, ngayon naman, ano naman ang naging inspirasyon ninyong dalawa sa paggawa ng mga bagong songs? Or kung may mga ginagawa kayong mga songs noon, tell us something, saan kayo humuhugot? Zion. Normally, hinuhugot ko siya sa personal experience ko talaga kasi mas personal. So, mas mailalabas ko yung mga words or mas matatransmit ko yung emotion sa listener. And I think that's one good, yung parang pinaghuhugutan mo. Yun lang, parang napaka-effective niya para sa akin. Also sa ibang tao, experience din sa ibang tao. Yun, nakukuha ko yung mga kwento nila. Yun. Yun, thank you so much. Brother Kier. Ako po kasi, I personally write songs or any words para ma-vent out yung nararamdaman ko. So, most of my songs are coming from how I feel at the moment. But at the same time, gusto ko din makarinig ng ibang perspective from other people. That's why may mga hugot dun sa ilang songs ko na galing siya sa mga kwento ng friends ko or like mga other people na nababasa ko din online. Ganyan. Kasi I wanted my music to be the parang tropa nila during their sadness and during their relapse time, ganyan. Kasi yun yung gusto kong mga sinusulat for them to be able na magkaroon ng karamay sa mga times na ganun sila. So, yun yung hugot ko. Yun, thank you so much sa pag-share kung saan kayo humuhugot, guys. Well, talking about the songs na pinugugutan ninyo, and for sure, marami pa kayong mga gagawin in the near future. So, talking about future, sino-sino ba, mga brothers, ang gusto nyo pang makakollaborate? Not just in singing, but in terms of songwriting, o susulatan nyo mismo ng kanta and recording, or syempre, makakaduwit nyo sa isang song. Si Kier. In terms of songwriting, I wanna collaborate po with my kababayan, si Ate Mara de la Torre. Wow. Taga dito rin kasi siya. And also with Kuya Michael Pangilinan. Yan yung po ilan po sa mga music influences ko. But kung someone na susulatan ko, gusto ko si Songbird, si Miss Regine Velasquez. Talagang, I think it would be a dream for me to write a song for her. Kasi, Songbird na yun eh. Yes, and Ayun po. dreams do come true naman eh. Opo. Yun po. Brother Zion. Sa akin naman, siguro, sana someday makakolab ko yung mga local bands natin. Like, Ben and Ben, Muni Muni, yan, mga December Avenue. So, sila rin yung influences ng mga songs ko. And, ayun, sila Ibe Dancel, ayan, yung mga solo artists, mga songwriters na iniidolo ko. And, hopefully, sana, papunta tayo doon. And darating kayo dun, for sure. Siyempre, ang dreams do come true, kaya nga, bali, sinabi ko na rin kanina. And sana, sa mga susunod nyo pang mga magagawang mga songs, dito sa Letters and Music, pagbigyan nyo pa kami. Well, talking about that, eto na. Baka meron kayong mga upcoming projects and promotions or gustong mga i-shout out. Ito na yung pagkakataon. So, unahin natin. Sino natapos? Si Zion. Yeah, so I have an upcoming song. Actually, hindi ako yung kakanta. Iba yung kakanta and I wrote that song. Ang title ay Minumulto. So, ilalabas namin siya hopefully sa June. So ang singer ay walang iba kundi si Jomer Pasaron. Napakalupit na singer niyan.
And yun, so sana ma-follow niyo po ako sa aking Facebook, Zion Gamis Music, sa IG, Hey It's Zion. And yun, available ang mga songs ko po sa Spotify and other platforms. Also, I want to shout out yung mga supporters ko po na laging sumusuporta sa akin, the Doc Boys, the ICM Soul, family ko po, yung nanay ko, hello, at sa GF ko, hello po. Ayun po. Maraming salamat po. Letters and Music. Thank you so much din, Zion. How about si Kier? Yun po, before anything else, like say thank you po in 25 and Letters and Music for having us here today. And gusto ko lang po mag-shoutout sa aking family, kila mom, and to my Care Bears. I call them Care Bears, yung mga supporters ko po. And also to my Steakhouse family, M&H family. And to Maranatic Spy Recording Studio, thank you so much po, Spice. Maraming salamat. And gusto ko lang po kayo invite to please keep on supporting my song, Huwag Sana. And of course, wala lang. And syempre yung kay Kuya Zion din po ang kanyang mga music. And at the same time, I'd like to invite you po, I will be having an intimate concert and an EP album launch po coming this July 19, 2024 at 888 Resto Bar at Marikina po. Yun. Meron po akong album launch doon. So sana po makita ko po kayo doon. For more information po, you can follow me on my social media platforms. Yun lang po. Maraming salamat po. And maraming salamat sa inyo, both Kier and Zion, for sharing your wonderful stories here on Letters and Music. So mga ka-sound trip natin, i-follow na natin tong mga dalawang lodi natin, and we hope to hear more songs from the both of you in the near future. At sigurado kaming marami sa ating mga ka-sound trip are hoping for more success and more performances sa inyong music career. Kaya naman din na namin patatagalin din, ipi-play na namin sa inyo. Unahin muna natin si Kira, ang single niya na Huwag Sana, here on Letters and Music Stage. Enjoy, guys! Napanood natin ang heartbreaking performance. Kasi masyado akong nasaktan dun sa kanta, kaya kung ano na naisip ko eh. Heartbreaking performance from our music artist, Kier, singing his latest composition, Huwag Sana. Kaya naman, huwag din sana kayong bumitaw, mga ka-sound trip, dahil there's more! Meron pa tayong letter sender request na babasahin sa atin ni Miss Ate Apple Chew. At ang pinag-uusapan nga nating kanta mula sa ating isa pang bisita na si Zion. Sabay-sabay nating abangan yan, magbabalik ang Letters and Music.